katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan. Sapagkat siya'y matuwid, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Marami ang tao na kapag sinabi ang magsisi, ba't ako magsisisi? Wala naman akong kasalanan. Lalo't higit kapag may karamdaman. Kapag tinura ng Espiritu sa kanyang harapan, magsisi ka anak nang ikaw ay lumakas. Kulang pa ba ang ginawa ko? May tutugon na, kulang pa ba ang ginawa ko? Sapagkat maraming tao ang palagay nila kapag nagbigay, nagbahagi, ay mabuti na. Subalit, ang hindi inalam, ang katotohanan na kung binigay mo man ang lahat sa iyo, subalit walang pag-ibig, anong kabuluhan ito? Maliwanag na nakatala, ang bahaging walang pag-ibig ay walang silbi. Kaya't kung minsan, dinadaya ng tao ang kanyang sarili nang dahil sa palagay niya'y mapagbigay siya, matulungin siya, nagbabahagi siya. Subalit hindi naman niya inaalam ang kalooban ng Ama. Hindi naman niya sinusuri ang totoo bang ginawa niya'y galing sa kanya o nang dahil adhikain ng katawan, adhikain ng isip bilang may pagnanasa at may nasang hangarin bilang tao. Mamahal, ilan kaya ang magsasabing, isinusuko ko pong ganap sa iyo ang aking buhay hanggang sa kaliit-liitan ng aking mga kasalanan, ako'y iyong patawarin at ako'y iyong tanggapin. Mamahal, kay palad ng taong nagpapakababa, na sa kanyang pagpapakababa ay inaamin niyang siya'y mahina, inaamin niyang siya'y nagkukulang, o may pagmamalabis kung minsan. Mapalad ang taong hindi niya nakikita ang kanyang kapwa, kundi ang sinusuri niya ay kanyang sarili, at inaalam niya kung ano pang babaguhin sa kanyang pagkatao o bilang katawang lupa. Mapalad ang sa kanyang palagay ay marami pa siyang dapat baguhin at marami pa siyang dapat hanapin. Hindi bagay kundi pakikitungo at paglalagak ng totoong buhay niya sa Ama. Mga mahal, kay palad ng taong ang tingin sa sarili ay tuwirang makasalanan siya. Masigit siyang mapalad na pananaw niya sa sarili niya ay may sala siya kaysa taong nagmamapuri at ang akala'y walang sala. Mga mahal, kung lahat nga ng karunungan sa banal na aklat at banal na kasulatan ay inaalam, subalit kung ang sarili ay hindi naiaayon sa kalooban ng Ama, anong saysay, anong silbi ng lahat ng ito? Mapapalad ang hindi manabatid kung ano ang banal na salita, subalit ang mabuti patuloy niyang ginagawa pawa at kinakaligtaan niya ang kanyang sarili sa masamang pita ng laman at adhikain ng katawan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, masakit pakinggan, masakit tanggapin. Kung hindi mo paganap, matatanggap ang iyong kamalian. Subalit, masarap aminin na nagkamali ka sa harapan ng Ama mo, sapagkat tuwirang siyang nakakakilala sa iyo. Masarap aminin na kung minsan ay hindi mo alam ang ginagawa mo, kaysang alam mo walang mali
totoong mabuti kang tao. Mga mahal, ni ang Kristo'y hindi sinambit, ako'y banal, huwag niyo kong hahatulan. Ako'y mabuti, huwag niyo akong huhusgahan. Subalit maraming nilalang ni ayaw masabihan sapagkat siya raw ay walang kasalanan. Maliwanag ang katotohanan, mga minamahal ko. Araw ng pagdurusa ng Kristo'y walang sinambit kundi ito. Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila batid ang kanilang ginagawa. At maliwanag ang katotohanan, mula noon, ngayon at kailanman, ito ang sasambitin ng mga anak ng Ama na tuwirang sa Kanya'y nagpapakilala at tuwirang nakakakilala. Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo ako. Hindi ko nababatid ang aking ginagawa. Nawa ang bawat isa sa pagdalisay sa mabuti, sa pagdalisay sa marapat, matanto at matanggap. Ama ang apoy ng liwanag. Ama ang buhay na sapat. Ama ang ganap at walang pagkukulang. Ang Ama ang lahat ng dapat at marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaniyahan. Net karamaniyahan. Net karamaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kung nanamnamin ang bawat kataga ng mga banal na salitang binasa sa inyo, tunay na makapagsusuri ang bawat isa sa kanyang sarili. Tunay na mapagtatanto ang bawat isa sa kanyang mga gawa. Hindi na kailangan pang ipagsigawan mo, ako'y makasalanan, kundi kahit pabulong lang, mawi kamo't masambit sama, Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nagkakasala sa iyo. Di bagat kalugod-lugod na pakinggan niya ito? Kaysa sabihin ng taong, bakit mo ako ginanito? Anong kasalanan ko sa iyo? Bakit ko dinaranas ito? Bakit ano bang kasalanan ko? Bakit ganito at ganyan ang buhay ko? Ano bang pagkakamali ko? Mga mahal, walang makapagtatanong ng dapat at marapat, kundi ang Ama sa lahat. Walang makapagsasalitang dapat at marapat, kundi ang Ama ng lahat. Kaya't kung ang lahat ng anak ng Ama sa Kanya iaalay at ipagkakatiwala ang lahat, masasabi niya sa lahat, anak, kung ako'y pakikinggan mo, buhay mo'y itutuwid ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kaya nga't bago gumanap ang Jesus, may nauna muna, may nagpakilala, sapagkat patotoo lamang na kung papaano binigyan ng buhay itong si Juan upang magpatotoo rin ang salita ng Ama'y walang pagkabula sa banal na aklat. Maliwanag ang nakatala, may mauuna muna na magpapahayag at magpapakilala sa isang hari na lahi ni David. At kasunod nito ay ang tunay na naghahari at maghahari kung lahat ng tao sa lupa ay tatanggap na bilang paghahari, anak na walang hanggan, amang walang katapusan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil sa pagmamahal ng Ama, ginawa niya ang lahat nang sa batid niya ay makabubuti sa bawat kanyang anak. Nagsugo siya ng mga propeta, humirang siya ng mga hari,
nagtalaga siya ng mga saserdote at sa panahon ng Espiritu, humihirang siya na patuloy para gamitin at magpagamit naman ng nakikipagtotoo. Subalit, ilan kaya sa laksang bilang ng Ama ang tuwirang makakakilala sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban, at sa kanyang mga aral na kay inam. Mga mahal, ilang araw na lamang at lipat taon na. Nawa ang hindi mabuting kaganapan sa bawat isa'y kaligtaan na rin at isabay na sa lilipat na taon ay iba na. Isabay na sa lilipas at sa susunod na lilipat na taon, hanapin naman ang tunay na mainam at manahan sa mainam. Hanapin ang totoo at manahan sa katotohanan. Kalimutan na ang nakaraang kamalian at kasinungalingang hindi marapat na sa tuwin ay tinataglay, kundi maging ganap ukol sa Ama na kalugod-lugod sa kanyang pananaw. Lahat ng hindi nararapat na mga naganap sa buhay ng tao ay hindi na dapat balik-balikan sa isip niya upang sa gayon ay huwag na siyang nahihirapan ng kalooban. Kung ito'y miya't-miya'y aalamin at iisipin, hindi kaya ikaw rin naman ang nasasaktan, nahihirapan, at maaring ikasakit mo yan. Kaya, halina mga mahal ko, kalimutan na ang lahat, alalahanin ang dapat, Kristo't Ama, taglay ng bawat isa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magliwanag, ganap kayo. Nagkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan bilang tao ka, pag may naganap na maganda sa buhay mo, kahit nakahiga ka, nakaupo ka, o anong ginagawa mo, nangingiti kang mag-isa. Nakakalumbay lamang sapagkat kumisan, yaon ay nagagawang ikatawa ng tao. Halimbawa, tumama siya sa wete at nangangailangan siya. Salamat ka, tumama ako. Talagang kahit na anong ginagaway, nakakapagpasalamat. Pero hindi niya sinabing, salamat po sa iyo, Panginoon, at kahit sa wedding lang ako binigyan mo ng nangingiti siya. Subalit hindi siya mapangiti doon sa ang Ama niya'y nagpapadama sa kanya. Ang Kristo niya'y inaapuhap siya. Ilan kaya ang matatawang kahit nag-iisa ay tumatawa dahil damang-dama niya ang pag-ibig ng Ama? Ilan kaya ang kahit siya'y nag-iisa masaya ang puso niya, maliwalas ang isip niya, patag na nakahigat nag-iisip siya dahil natanggap niya na ang Diyos niya. Dahil damang-dama niya kung paano kumilos sa kanya at nakilala niya kung paano maghari sa kanya. Mamahal, nawa naman dumatalang araw o takdang yaon na masilayan kayo ng Ama, nakakangiti kayo dahil siyang-siya kayo sa kanya. Nakakangiti kayo dahil damang-dama niyo siya. At hindi kayo nangingiti dahil may kotse kayo, may truck kayo, may magandang bahay, may magandang damit, maraming pera. Kundi dahil naramdaman Diyos siya. Kaya nga ang mga mahalagang bagay na tinanggap, kapag ito'y nawala, masakit sa kalooban. Subalit ang bagay na yaan, na pang taong hinahangad, ay alam ng Ama, batid niya lahat. Kaya kung ang tinanggap mo sa puso mong nakapagpagalak sa iyo ay siya, hanggang kamatayan mo, masaya ka. Sapagkat nabubulok na ang laman mo, tiwalay na ang buto mo, ang kaluluwa mo'y maligaya. Mga mahal, katotohanan ang saki tinuturan. Naway pagnilayan at bulayin nyo yan. At kung kayo'y nag-iisa, mawari-wari at matanto nyo
walang kasinungalingan ang aking sinambit sa inyo, pawang katotohanang nakasaad sa banal na aklat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kapag dumulog ang tao at pinakinggan siya, nakanta niya yung hiningi niya. Ay, salamat, teka, pinakinggan ako ng Diyos. Kapag may hinihiling siya at hindi binibigay, Diyos ko, hindi mo yata ako dinidinig. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Sa palagay mo man na hindi ka dinidinig at pinakikinggan, subalit kung susuriin mo yung katawan mong pinangangalagaan niya, ngayon ay narito ka, ngayon ay masaya, at may natatanggap ka at nakakadakot ang palad mo, may regalo na siya sa'yo. Bakit nga baga ang tao nga naman nasisiyahan sa mga bagay, subalit sa Espiritu ng Ama'y hindi magalak at hindi magliwanag? Mga mahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Kung ang makakagalak sa inyo at makakasiya ay ang tunay na magpapaligaya, dimot man kayo sa lahat ng bagay, may galak ang kalooban. Sapagkat ang nagpapaapaw ng kasiyahan at kagalakan ay hindi ang inyong tinanggap na bagay, kundi ang tinanggap nyong sa inyo'y nagpahiram ng buhay. Ang mga bagay na ito'y mapaparang, mabubulok, maiiwan. Subalit, ang kinamtan nyong hindi nyo nakikita, hanggang wakas, kasakasama, sa kabilang buhay pa'y masisiyahan pa rin kayo. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, alamin mo ang katotohanan, subalit isabuhay mo. Huwag mong basahin at tandaan lamang, sapagkat walang kwenta at silbi sa buhay mo ito. Subalit, kung narinig mo at tumimo sa puso mo, ninamnam mo at tumagos sa kaloob-looban ng katawan mo, hambing ito sa ginto na di mo man nakikita, bumibigat sa katawan mo, sapagkat ang nagpapabigat ng iyong daladalang galak upang ikay masiyahan at huwag mabusan ang Diyos na may dulot ng lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang tao nga naman, kung magsambit kumisan, kay bigat ng dala ko. Kahit na sino'y walang makapagdadala sa mabigat. Kaya't kailanman na hindi binibigay ng Ama ang mabigat na hindi mo kakayanin. Subalit sambit ng tao'y madalas ay kay bigat ng dala niya. Sa kabila man naman ang kanyang sinasambit na mabigat, buhay pa rin siya bukas. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung lahat lang ng tao'y magliliwanag sa katotohanan, walang bagay na hindi kasisi at ikagagalak ng puso ng sinuman, lalo't higit hindi niya malilimutan, Diyos Amang sa kanya'y may alay ng buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mabuti pa yung mga bata ito. Marunong ng salamat po. Pagharihan kayo. Tingnan nyo nga yung isang bata na yun, gumitna pa. Oh. Eh, buti ng Ama no po. Nagsabing matanda. Ka, nakakainis ang bata na yan. Sa palagay nyo, kilala niya yung Ama noon. At ang Kristong pinapanginoan niya. Maliwanag ang nakatala. Tinurang maliwanag. Ang sino mang tumanggap sa batang ito, ako ang tinanggap niya. At kung hindi ninyo matatanggap,
at di kayo mahahalin tulad sa isang batang katulad nito, hindi kayo mapaghaharian ko. Buhay ba ang Ama? Subalit mayroong taong bukang bibig na yaon. Nakakayamot kayo. Nakakainis kayo. Kinakayo niya. Di kasama ang Ama. Sapagkat ang bawat isa'y nilikha niya at ang bawat isa'y kapwa niya, ang bawat isa'y kasama niya. Kaya kung hindi mo mahal ang kapwa mo, hindi mo marunong ibigin ang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan. Kaya halina mga mahal. Inyong pagnilayan, ilang gabi na lang. Inyong suriin, ilang araw na lang. Magtanto na kayo sa bawat niyong tatalikdan at iiwan upang paglipat ng taon, wala nang bakas sa inyong kaisipan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kalaki mo na. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Tunay na kay buti niya. Totoo po ba yun? Kung hindi nga po siya mabuti, wala tayong gawain ngayon. Kung hindi po siya dakila, wala po tayong gawain ngayon. Kung hindi po siya makapangyarihan, ay wala po tayo ngayon dito. Sapagkat nang dahil sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan at kabutihan, nariritong lahat kayo, maging sa mga tagasunod sa iba't ibang bansa, sa ibayong dagat, mga mahal, at tapat na sulok ng Pilipinas. Sa 4, North, West, South, East. Kaya kung lahat ng tao ay kilala ang Ama, sabi ng tao, bilog ang mundo. Kung bilog ang mundo, di sana walang North, South, East, West. Buhay po ba ang Diyos? Di sa Makati, hindi bilog ang mundo dahil North, South, East, West. Paano yun? Ganun ba? North, South. Mga mahal, manapa, bilog ang bola. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang bawat araw kung mabibilog lamang sa pananampalataya at mabubuo sa pananalig sa Ama, ang lahat ng Kanya ay para sa mga anak niya. At ang lahat ng sa mga anak niya ay galing sa Kanya. At ang lahat ng kakamtin mo pa't wala pa sa'yo, siya ang may likha. Kaya alamin mo kung totoong mahal ka niya. Kapag nakilala mo siya, masasabi mo, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal. Di po ba? Kaya, sa lipat taon, ano ang inyong, sabi ng iba, ang wish ko eka ay ganito. Puro wish na lang siya, wala namang pananampalataya. Tama po ba? Ang hinihiling ko eka ay ito, wala namang katapatan siya. May New Year resolution eka ay ganito. Ayaw namang tupdin niya. Naku, mabuti pang wala ka nang sinasabi. Gumawa ka lang ng tama't tumpak. Malulugod ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pagdami ng sinasabi at pagdami ng mga panukala mo, nagkakasala ka lang tao. Subalit, sa wala mong bibig na sinasabi, kung tapat ang isip at damdamin mo, mas maluwag pang tanggapin mo ang galak na mula sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tama po ba? Sapagkat walang mali doon. Kung siya po kung siya hindi niya masasambit yan, sapagkat di niya pinag-aralan. Subalit kung ang tao ay nakakaunawa, masasambit niya, buhay ang Ama, dakila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga lagad, ano kaya ang New Year resolution? Ay,
Magwa 100% na po akong maglilingkod. Oh, thank you, Lord. Ano kaya ang New Year resolution ng mga Kaps? Magwa 100% na po akong maglilingkod. Ay, salamat po. Ano kaya ang New Year resolution ng mga choir? Magwa 100% na po ako maglingkod. Ay, salamat. Ano kaya ang New Year resolution ng mga IT team? 100% na po akong maglilingkod. Ganito na lang. Huwag na kayong mangako. Gumawa na lang kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat baka kayo'y mapako. Kaya mas mabuti na yung hindi sumusumpa, subalit gumagawa. Hindi nangangako, subalit tumutupad. Hindi nagsasalita, ngunit maraming gawa. Magandang umaga po sa gabing ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Pag binigyan mong pera ang tao, sigurado maglilingkod. Alam kong may, purihin ang Ama. Sabi ko, tingnan mo, pag 100% sa spirit, talagang di ko kayo kilala. Subalit ang Ama'y kilala. Pero pag nagkaroon na ng kabahagyang mata para sa pagkatao, welcome mga anak. Sila po yung tinirhan sa Singapore. Purihin ang Ama. Tayo nga kayo. Salamat po sa mabuting loob nila. Hatid sundo, talaga naman anak. Talagang kahit siya'y nasa trabaho, susunduin si Apo Kunching, dadalhin sa Malaysia. Purihin ang Ama. Maraming salamat sa inyong magandang loob na pagtanggap. Purihin. Pagpalain kayo. At pag nakarating kayo ng Australia, huwag kayo makakalimot. Buhay bang Ama? Yan. Naganap na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay liwanag. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Tingnan niyo po ang buhay. Pag-aralan po ninyo ang buhay. Ay, mami ka na. Ay mo na lakwan. Lakwan mo na naman. Dadagulye, nakakakit. Meron po bang imposible sa Panginoon?
Talaga pong walang imposible. Salamat Don. Salamat Lisa. Lisa nga po ba? Po? Ay, salamat anak sa inyong dalawa. At tunay na nakarating nga rin kayo, no? Pag niloob ng Ama, walang imposible, no? Talagang kahit na mumurahin lang yan, mas masarap yan. Di po ba? Minsan may magtatanong, ano kaya ang pinagagawa nila kamura lang naman kanong biskwit na yon. Kamahal ng mga biskwit na kinakain ko, mga imported Ang hindi nila alam, wala sa halaga yan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung ang bawat isa ay hindi sa halaga nagpapahalaga, kundi sa kalooban ng Ama, hindi kaya lumigaya. Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Magnilay, magbulay. Nananalig po ba kayo sa pamamagitan ng bulaklak ay sisibol ang liwanag? Aba, tipunin nyo yan, patuyuin ninyo at sunugin nyo sa bagong taon. Mag-wish kayo, pag tapat, matatanggap nyo. Ay, naiwan ang mahal. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ang buhay ng tao, kailangan kung minsan ay manahimik ka. Kung kinakailangan sa pananahimik mo'y damhin mo ang Ama. At upang ganap mo pa siyang makilala, ay dagdagan mo pa ang pananahimik mo, gawin mo. Subalit kung kailangan dapat magsalita ka para sa ikabubuti at makabubuti ng bawat isa, gawin mo rin. Kung ano yung hinihingi ng pagkakataon na dapat gawin mo, ay gawin mo kung ito ay hindi makakasama kahit kanino. Kaya lamang kung minsan ang tao, pananahimik niya ay nakakabingi, masama pala loob niya. Kung minsan na may putak ng putak, daldal ng daldal, salita ng salita, nakakasakit din ang tenga, yung pala, wala namang silbi, sinasabi niya. Kung lahat lang ng tao ang ginagawa niya ay kaukulan at dapat maging kaukulan para sa lahat, para sa Kanya, para sa Ama. Tuwirang ang lahat nga ay masisiyahan at magagalak. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng liwanag na walang kamatayan. Liwanag na hindi kayang patayin ng sinuman, kundi liwanag na habang nasa iyo'y mapagniningas, mapag-aalab. Magkaroon kayo ng ganang kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Magmithi kayong sa lahat ng sandali, damhin at madama ang Amang sa inyo'y bumuhay. Mithiin ninyo sa bawat saglit, sa Kanya'y huwag mawalay. At ang bawat kahilingan ninyong may katapatan, di man ngayon, di man bukas. Ang katapatan na yaon ang magsisilbing daan upang sa inyo'y kamtin lahat ng sa inyo'y marapat na ibigay. Pagpalain kayo sa bawat sandali at kung saan kayo magsihayo, kayo makasadsyad ng maluwalhati na may galak. Sapagkat ang Ama ay tunay at ganap, wagas at tapat. Dalisay ang kanyang pag-ibig, malinis ang kanyang kaloob. Kahit ang sino mang sa Kanya'y tumanggap, higit ang Kanyang Espiritu ang nagagalak. Sapagkat tuwirang sinasambit at tuwirang sa inyo'y nilalahad. Ama'y pag-ibig, Ama'y buhay, Ama ang siyang lahat, kanino man. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, tayo na. Ito po ang huling gawain sa panggabi ng taong ito. At may gawain po sa araw, sa umaga,
sa Lunes. Subalit, ang susunod po nating gawain ay wala rin pala Miyerkules ng gabi, ano? Sapagkat bagong taon naman po. Kaya tayo'y magsisibalik sa araw muli ng Sabado ng gabi. Ang gawain po ng pang-gabi. Subalit ang gawain pang-araw, magbabalik muli sa araw ng... Ay, tumawad pa. Biyernes daw, lumagpas ng Huwebes. Hindi pa ba sapat siyaon? Baka gusto niyo ipagbakasyonin ko kayo ng wala nang katapusang bakasyon. Buhay pa ba, Diyos? Wala nang pasok. Martes, Miyerkules. Paano po marami kami liligpitin. Aba, may handa pala ng marami. Pero ang nagbibigay handa ay ipaghanda sa sarili. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naku naman, mga mahal, handa ka ng handa, pakain ka ng pakain, ayaw mo naman pakainin at paghandaan ang nagbibigay ng lahat sa iyong buhay. Paano ba yan? Pagkatapos paiyak-iyak ako, hindi ka pakikinggan. Mga mahal, kay buti ng Ama, sa lahat ng salat kamalian ng mga anak niya ay nagpapatawad siya. Naway maalala nyo, Ama ko, Ama ko, Ama ko, ako'y patawarin mo. Sumayin niyong kapayapaan, magsihayo kayo sa liwanag ng buhay.